Doc J po. Pag-usapan natin yung bakit umiiwas ang kabataan sa obligasyon sa bahay. Tanong ko lang, bakit nga ba kapag sinabihan tayong magugas ka muna ng pinggan, linisin mo naman yung kwarto mo, o tulungan mo si mama, parang biglang, ma, ang sakit ng ulo ko. Pa, mamaya na po. O kaya, sin zone. Aminin natin, lalo sa mga kabataan, minsan, mas masaya pang mag-scroll sa TikTok, maglaro, makinig ng music, kesa gumawa ng gawaing bahay. Pero alam mo ba kung bakit iniiwasan natin ang obligasyon? Una, pagod na tayo. School projects, pressure, expectations, pakiramdam natin, bahay na nga lang ang pahinga natin. Pangalawa, akala natin di mahalaga. Maliit na bagay lang naman yon. May gagawa naman. At pangatlo, hindi natin agad nakikita ang epekto. Hindi kasi instant ang reward ng pagiging responsable. Pero ito tanong ko sa iyo. Paano ka magiging handa sa totoong buhay kung sa simpleng obligasyon sa bahay ay tinatakbuhan mo na? Paano ka magiging mabuting anak kung puro sarili mo lang ang inuuna mo? Hindi habang buhay may maglalaba para sa'yo. Hindi palaging may maghahanda ng pagkain mo. At hindi sa lahat ng oras may sasalo sa responsibilidad mo. Ang obligasyon sa buhay o sa bahay ay hindi parusa. Isa yan sa pinakaunang training o training ground ng buhay. Diyan mo matututunan ng disiplina, malasakit, respeto, at pagiging responsable. Hindi ka inuutusan dahil wala kang silbi. Inuutusan ka dahil may kakayahan ka. Kaya sa susunod, nasasabihan ka ng, anak, tulungan mo naman ako. Subukan mong sagutin lang ng, sige po. Hindi dahil napilitan ka, kundi dahil pinili mong maging responsable. Tandaan mo ang pagiging mabuting anak ay nagsisimula sa bahay. Ako si Doc J at kung gusto mong maging handa sa buhay, simulan mo sa pinggan. Like, share at comment kung relate ka. Hanggang sa susunod na vlog. Salamat.